Hi crafters! Another day, another video. So for today's video crafters ay mag-short story lang tayo about sa mga Sintraboard products na ino-offer namin dito sa aming printing business. Alam niyo ba crafters na yung pinakamabentang product talaga na ino-offer namin sa printing shop ay yung aming mga Sintraboard pictures. So meron tayong mga pang souvenirs, yung mga inuukaan namin na Sintra Photo Standee, and of course yung ating Sintraboard picture na flat type at box type na pwedeng i-display sa loob ng bahay. Alam niyo ba crafters, yung kadalasang tanong sa comment section kapag nag-upload kami ng mga videos about sa mga ginagawa namin is kung gumagamit daw po ba kami ng machine para makapag-cut ng mga Sintraboard. So crafters, ang sagot po dyan ay cutter lang po yung ginagamit namin. So tamang manual cutting lang kami. And kung makikita nyo sa video, yung gamit ko dyan crafters is yung ating carving knife. So yung carving knife po ay highly recommended kapag mag-uuka po kayo ng Sintraboard. Yung cutter po na yan po talaga yung ginagamit namin pang uka sa mga Sintraboard. Kaya kung mapapansin nyo ay sobrang pulido po talaga ng pagkakagawa namin. And then yung pangpakinis naman ng Sintraboard crafters, kung wala pa kayong electric mini grinder na ginagamit namin, is pwede naman po kayong gumamit ng papel de liha. So ang pipiliin nyo lang crafters is yung pinakamakinis. Pero kung meron kayong budget crafters, ay highly suggest na bumili kayo ng electric mini grinder para mas mabilis po yung production nyo. So don't worry crafters, kasi lahat ng printing materials na ginagamit namin sa Sintraboard ay ilalagay ko po lahat sa comment section. So crafters, bago ko nga pala makalimutan, pag gagawa po kayo ng mga Sintra Photo Standee, huwag nyo pong kalimutan maglagay kayo ng outline para at least meron kayong guide pag nagka-cut kayo. So makikita nyo yung outline sa Canva yun sa taas. Pag clinic nyo crafters is magkakaroon ng outline yung mismong nililayout nyo para at least kapag ika-cut nyo na siya ay hindi po kayo mahihirapan. Next naman natin crafters ay yung pagpe-presyo namin sa Sintraboard. Of course, hindi natin to pwede makalimutan dahil ito po yung pinaka-importante sa lahat. So pagdating naman po sa pagpe-presyo ay sinisigurado po talaga namin na worth it po yung magiging presyo ng bawat product. Kasi lalo na sa mga Sintraboard is kailangan po talaga siyang ukaan. So marami talagang oras yung kailangang i-google natin para matapos yung isa. Actually crafters, dati nung gumawa kami ng standee or yung pang souvenir, bali yung isang Sintraboard, more than 45 minutes ata siya bago matapos. Kaya kailangan sa labor pa lang is alam na natin kung nabayaran ba talaga tayo or hindi. So yun lang crafters for today's video. Napakahaba na ng short story natin. I think more than 2 minutes to, kaya sana tinapos nyo or sinimulan nyo yung video at tinapos nyo talaga. Kasi marami kayong matututunan dito. Nag-share lang din ako ng mga experience or yung mga nalalaman ko about sa mga Sintraboard products na ino-offer namin para at least kung beginner ka is alam mo na yung gagawin mo. Again crafters, huwag nyo kalimutang i-follow kami at i-share palagi yung mga videos na ina-upload namin. So yun lang crafters for today's video. Thank you so much for watching and happy crafting. Bye!